what a wonderful voice, mga choir. Maraming salamat sa mensahe ng awitin. Love is our theme. Today is Love Couple Sunday. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy Love Couple Sunday po. Kumusta po ang ating mga puso? Have you been in love? Of course! Punong-puno po tayo ng pag-ibig dahil ang ating Diyos ang unang umibig sa atin mula nung tayo'y makasalanan pa. So huwag kayong malungkot kung wala tayong natanggap na flowers and chocolates because nandyan ang ating Panginoon na patuloy na nag-aalay ng kanyang pag-ibig. So, ang Sunday na ito ay ating ipinagdiriwang ang unang linggo ng Lent sa ating liturgical calendar. At ginugunita natin ang paghahanda ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ministry. Nataon din na ipinagdiriwang natin ang Love Couple Sunday. Mga kapatid, ating titignan ang pagkakaugnay ng bautismo ng ating Panginoong Jesus, the baptism of Jesus, sa pagdiriwang natin ng Love Sunday. Kung ating titignan, ang nakasaad sa John 3:16 na kung saan tinatawag nating the heart of the Bible, ang ating Panginoong Jesus ay pag-ibig. Jesus is the source of love. Naparito siya, nagkatawang tao, upang isabuhay ang pag-ibig. Na kung saan lahat na mananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, na nabasa at ating napakinggan mula sa sulat ni Apostol Marcos, Kabanata 1, talata 9 hanggang 15, nahati sa tatlong kaganapan. Ang una, yung pagbautismo kay Jesus, at ang pangalawa ay ang pagtukso kay Jesus, at ang pangatlo ay ang pangangaral ni Jesus ng mabuting balita. Sa mga kaganapang ito, mga kapatid, malinaw na mababanaag natin ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kung ating babalikan ang mga unang talata ng Marcos Kabanata 1, nakasaad dito ang layunin ng pagbabautismo ni Juan ay kapahayagan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At lahat nga ng mga tao na nakapakinig sa pangangaral ni Juan ay nagpahayag ng kanilang kasalanan, pinagsisihan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog Jordan. Maliwanag na ipinahayag din ni Juan na may kasunod sa kanya na magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At dumating naman si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, lumapit ito kay Juan upang magpabautismo. Sa kaganapang ito, mga kapatid, makikita natin ang taglay ni Jesus kung paano siya magmahal sa atin. Matamis siya kung magmahal at tapat sa kanyang pag-ibig. Sa atin, mga kapatid, bilang kapahayagan ng pagmamahal natin, di ba may mga kakaibang tawagan tayo sa ating mga iniirog o minamahal? Papa, Mama, Daddy, Mommy, Darling, Ling, Sweetie, Babes, Love, at marami pang iba na bagong tawagan na kung saan minsan ang mag-irog lang ang nakakaalam sa ibig ipakahalugan sa tawagan nila. So nais kong gamitin ang karaniwang tawagan ng nagmamahalan, ang salitang Han. H-O-N, Han. Maikling tawagan ng honey. Ganyan katamis ang pag-ibig ni Jesus sa atin. It's like a honey. It's natural. The baptism of Jesus is the proclamation of His love. Han.
H-O-N means humility, obedience, and novel. Tatlong puntos na pagbubulayan natin ngayon, mga kapatid. Sa paglapit ni Jesus kay Juan upang magpabautismo, naandon na nag-hesitate din si Juan. Nag-alangan din. Dahil nga, alam ni Juan na si Jesus ang kanyang tinutukoy sa kanyang pagpapahayag na may kasunod siyang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maaring kung tayo din, kung lalapit sa atin si Jesus, alam natin na siya ang ating Panginoon. Magagawa ba natin na siya'y bautismuhan? Maaring ganun din ang ating gagawin. May hesitation din tayo. Dahil siya ang nararapat na magbautismo kay Juan. Sabi nga ni Juan, na di man lang siya karapat-dapat na magtanggal man lang ng tali ng kanyang panyapak. At eto ngayon si Jesus, nagpapabautismo sa kanya. Jesus showed humility. He humbled himself. Siya na nagtalaga kay Juan ay nagpakita ng kababaang loob para sa pamamagitan ng gawa, tayo ay kanyang maturuan. Sa ating kalagayan, mga kapatid, kung minsan nasa mas mataas din tayong posisyon, tulad na lamang sa ating mga ina, di ba't mas mataas ang ating posisyon kaysa sa ating mga anak? But we need to show humility to our kids. Dahil sa pagpapakita ng kababaang loob sa kanila, ay natuturuan natin sila ng tamang respeto at pagsunod. Kung lagi kang nakabulyaw, manginginig ang iyong mga anak. But when you have a humility, you are humble enough, para kang kaibigan nila na madaling lapitan. Ganon din, mga misis na mga ilaw ng tahanan, na kung saan minsan ang boses ang nangingibabaw, ang boses ang siyang low sa ating tahanan. Dapat na andun lagi yung kababaang loob ng ating pananalita. Jesus gave the authority to John to baptize. Bagamat ang ating Panginoon ang nagkaloob ng lahat, nakikita natin na andoon ang respeto, ang kanyang suporta. Gayon din ang paggalang sa katayuan ni Juan. Ang Panginoong mismo ang nagbigay pagpapahalaga sa gawaing binigay niya kay Juan. Di niya hinayaang gawin lamang ni Juan ang pagpapahayag at pagbabautismo. Pinakita niya sa lahat mismo na naandoon nung panahon na yon at maging sa atin na narito ngayon ang kahalagahan ng bautismo at gawaing na italaga kay Juan. Nang lumapit nga si Jesus upang magpabautismo, sabi ni Juan sa kanya, "Ako ang kailangan ninyong bautismuhan." Ngunit tumugon si Jesus ang sabi, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Mababasa natin ito sa Mateo, Kabanata 3, talata 13 hanggang 15, na kung saan mas maliwanag yung conversation ni Juan at ng ating Panginoong Jesus. So, nagpabautismo ang ating Panginoong Jesus, hindi dahil sa pagsisisi o paghuhugas ng kasalanan. Dahil alam natin na ang ating Panginoong Jesus ay walang bahid kasalanan, kundi upang mangyari ang kalooban ng Diyos Ama. The baptism of Jesus is essential stage for Him to start His mission. Humility, kababaang loob, ang unang hakbang upang maipakita at maipadama ang pagmamahal. At sa kababaang loob, doon nagsisimula ang pagsunod. Obedience. Sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Ang pagbautismo kay Jesus, dito nagsisimula ang kanyang ministeryo. Sinunod ni Jesus ang mga utos ng ating Diyos. Sa kanyang pagkabautismo, pagkaahon niya sa tubig, nakitang nagbukas ang kalangitan at bumaba kay Jesus ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. Sa pagsunod ni Jesus, natanggap niya ang Espiritu Santo. Sumasa kanya ang banal na Espiritu
Malinaw mga kapatid, na sa pagsunod natin, doon natin makakamtan ang pagpapalang ipinagkaloob sa atin. Take note mga kapatid, ipinagkaloob, ibig sabihin, nandyan na siya. Talagang nakalaan na para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Kailangan lang nating sumunod at pagsikapan ang lahat. Patuloy na manalig. Blessing is not by luck. Hindi swertehan mga kapatid, kundi ipinagkaloob na ng ating Panginoong Diyos. It is by grace. Ayon sa ating pananampalataya, paggawa at pagsunod. Jesus showed us the steps. Siya na walang kasalanan ay sumunod sa mga bagay na di na niya kailangang gawin. Ngunit ito'y kanyang ginawa para sa ating lahat. Kapatid, mga kapatid, sumunod tayo. Tayo man ay tagagawa ng mga alituntuning mga gawain. Tayo man ay mga leaders na tinatawag. Tayo din dapat ang unang susunod. Be a role model, not a rule breaker. Sa pagsunod nga mga kapatid, sa pagsunod nga ni Jesus, mga kapatid, isang tinig ang nagmula sa langit. The voice proclaimed, Jesus is noble. Noble means mighty, maharlika, nasa mas mataas na posisyon, or king of all kings. Sa bautismo ni Jesus, pagkaahon niya sa tubig, bumukas ang kalangitan, bumaba ang Espiritu Santo na gaya ng kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit at nagsabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ikaw, minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Voice affirmation from God the Father that Jesus is His begotten Son. Si Jesus ang buhay na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa proklamasyon, siya ang anak ng Diyos, di nga nagpatalo ang demonyo. Pagkatapos ng bautismo ni Jesus, dinala siya ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya doon ng 40 araw na tinukso ni Satanas. Dahil nga sumasakanya niya ang banal na Espiritu, walang nagawa ang demonyo para siya'y matukso. Tandaan natin mga kapatid, na sa pananalig natin sa ating Panginoong Hesus, kung tatanggapin din natin ang Espiritu Santo, anumang tukso ang lalapit sa atin, hindi tayo matutukso. Dahil ang Espiritu Santo na bumaba kay Jesus ay ganun din, bababa din sa atin upang siya ang ating tagapagligtas, ang siyang gabay natin. Nasa pag-iisip pa lang natin mga kapatid, doon, nandun na, kumikilos ang banal na Espiritu through our conscience. Makukonsensya tayo at huwag na nating ituloy ang ating mga balakin na pagkakasala. Ililigtas po tayo ng banal na Espiritu. Bilang hari natin na may kababaang loob at sumunod, Kanya tayong minamahal at inibig. Kaya't pagkatapos dakpin ni Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang pagkahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Mabuting balita na magdadala sa atin sa buhay na mapayapa at makabuluhan. Dahil sa ating pagsunod mga kapatid, tayo'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa balitang hatid ni Jesus, pagsisihan at pagtalikod sa ating mga kasalanan, nagpapahiwatig na dapat may pagbabagong magaganap. We need to follow Jesus' example. Sa pagbabago na ating gagawin mga kapatid, nandyan ang banal na Espiritu na magtuturo sa atin, paniwalaan lang natin at sundin sa pamamagitan ng paghiling ng gabay. Nagabayan tayo ng banal na Espiritu. Be humble enough to everyone.
anuman relasyon mayroon tayo, sa anumang katayuan ng ating kapwa, huwag nating ibatay sa kayamanan, kulay, sa taas ng pinag-aralan ng ating kapwa upang sila ay ating sundin at irespeto. Marapat din natin na ibigay ang nararapat na pagpapahalaga sa bawat isa. Kababaang loob ay mas makita lalo higit nawa sa ating mga pamilya, mula sa ating mga magulang, mga kapatid, mga anak, at sa ating asawa. Bagamat ang iba ay ng ibang bakod o ng ibang bahay, dapat naandun pa rin ang kababaang loob. Dahil sa kababaang loob na ipinapakita natin, mas madaling maayos ang anumang gusot sa buhay. Past is past. Magsimula po tayo muli. Dito rin tayo irerespeto. Mas madali tayong abutin ng iba kung tayo ay may kababaang loob. Sabi nga sa Mateo Kabanata 5, Talata 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Napakalaki ang pakinabang ng sinumang magtataglay ng kababaang loob, sapagkat mamanahin natin ang daigdig mula sa mga taong malalapit sa atin. Di ba't sila rin ang unang magmamahal sa atin at magmamalasakit? Kaya, sa anumang kalagayan mga kapatid, di tayo mangamba o matakot. Dahil kung may kababaang loob ka, sinong may gustong manakit sa'yo? Mga taong may ayaw sa'yo, isang araw magugustuhan ka rin kapatid. Dahil taglay mo ang kababaang loob, tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Maging masunurin nawa tayo sa pangangaral ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga niya, ang paghahari ng Diyos ay ngayon na. Pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Obey now na. Magbago na tayo. Tanggapin natin si Jesus na maging sentro ng ating buhay upang ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na madama sa ating buhay. Sabi nga ng inawit ng ating kuro kanina, love is our theme. Hope is our message. Peace is our dream. We are God's people, restored and redeemed. Bawat isa ay mahalaga. Everyone is noble to Jesus. Kaya binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay abutin at makasama niya sa kaharian ng Diyos. Mahalaga ka kapatid. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Naway pakinggan natin siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.